Dati, wala akong sariling bahay, wala akong sariling lupa. So ano yung ginawa ko? Umutang ako sa bangko at yung mismong property na uutangin ko, yun yung naka-mortgage. Kasi kung sa tingin mo, mas magandang negosyo ang bigasan, ang tindahan ng itlog, mantika, etc., etc., pwede mong gawin yun. Pero ang punto ko lang, gawin mong kapaki-pakinabang yung bahay mo. Gandang araw po, ako po si CRP, ni Jim D po. Happy New Year po sa inyo lahat. So ngayon, may konting mga kwento, istorya lang tayo na gagawin. So, marami pa rin hanggang ngayon na hindi nakakaunawa doon sa konsepto na ang bahay ay hindi palaging asset. So, paninindigan ko po yan na ang bahay hindi palaging asset. Lalo na nga kung wala kang sariling bahay at naupa ka. So, ano ba yung pwede mong gawin? So, ako po ay hindi financial expert. So, kung ano man po yung na-share ko sa inyo is base sa actual kong karanasan. Kagaya ng pagbibigay ko sa inyo ng mga gym business tips dahil po to sa mga experience ko. So anyway, totoo po yan na ang bahay hindi palaging asset. Lalo na, ganito, marami sa ating mga Filipino ang walang sariling bahay. At doon sa merong mga bahay naman, karamihan po dyan sa mga bahay na yan ay binabayaran pa natin sa bangko or naka-loan tayo or naka-mortgage tayo. So, hindi porket may bahay ka na, sa'yo na 100% yan. Kasi lalo na kung ang sitwasyon nyo is, kaya ka nakatira sa bahay na yan, is sinuhulugan mo sa bangko. Yung mga ganyan sitwasyon, lalong ganyan sitwasyon, hindi po talaga asset yan. Pero regardless yan, kahit pa na ikaw na ang may-ari niyan, sa makabagong definition ng asset, huwag nyo na pong i-define yun sa accounting kasi definitely hindi po yun yung ibig sabihin ng asset. Ang makabagong definition kasi ng asset ay isang bagay na kumikita ng pera at nagpapasok ng pera from dito sa isang lugar na yun papunta sa bulsa mo. So kung ang bahay mo ay tinitirhan mo lang, hindi ito yung sa point of view ng mga negosyante na tinatawag na asset. So kung bakit hindi siya tinatawag na asset, napalabas ko na sa video na yon, sa ibang video yon. Dito, isi-share ko ngayon sa inyo paano mo magagawang asset ngayon kahit anong klase pa yung bahay mo. Whether sa'yo na yan 100% na sa'yo or binabayaran mo pa lang yan. So ito po mga dinidiscuss ko talaga is regardless to kung ano pa man yung tatahakin mong negosyo. So kaya ako lang pinapaliwanag po itong gym business na to kasi ito mismo yung naranasan ko. Kasi may nagtanong pa nga, kaya yan na pinapaliwanag mo kasi yan ang negosyo mo. Tama naman yun kasi ano ipapaliwanag ko sa inyo, hindi naman ako para nagbasa lang ng libro tapos nang hindi ko nalaman na i-apply sa sarili ko tapos i-share ko sa iyo. Yun yung mga bulaan na mga financial coach, yung mga nagbasa lang tapos hindi nila na i-apply sa sarili nilang buhay. Itong mga sinasabi ko na to is ina-apply ko po mismo sa sarili kong buhay. Una, may mga nagmi-misconstrue na akala nila, sinasuggest ko, huwag kang magkaroon ng bahay at magnegosyo ka. Mali po yun. Ang ibig ko po kasi sabihin doon sa mga nakaraan kong video, kung may bahay ka, asset yan kung kikita siya ng pera. So kung hindi siya kumikita ng pera, hindi mo siya makonsider na asset bilang negosyante. So kung yun yung information na ma-accept nyo, ngayon, yung bahay mo ngayon, iisipin mo, kumikita ba siya ng pera o hindi. Di ba? So kung hindi siya kumikita ng pera, yun yung suggestion ko. Gumawa tayo ng paraan, paano pa pwedeng kumita ng pera yung bahay mo. Kasi marami naman paraan yan, hindi yan limited sa gym equipment or sa gym business. Kasi pwede yan na gawin mong sari-sari store, pwede yan gawin mong computer shop, pwede mong gawing water station. So ganito, etong sasabihin ko na to is para doon sa mga meron ng pag-aaring sariling property or doon sa mga may sariling property pero hinuhulog-hulugan pa sa bangko. So, kung hinuhulog-hulugan mo pa sa bangko yan, at 100% ng kinikita mo, pwedeng OFW ka o pwedeng nasa Pilipinas ka, pero 100% ng pinambabayad mo sa hulog mo sa property mo is galing sa trabaho mo o sa bulsa mo, hindi siya, kumbaga parang pahirap siya sa'yo. Bakit? Kasi, alam mo yun, oo, sa isip mo may sarili kang bahay.
Pero ang totoo niya, buwan-buwan ka naman nagbabayad ng monthly amortization. So parang naupa ka pa rin. Pero pinagkaiba, balang araw magiging sa'yo to. Pero ito yung sinasabi ko, bakit hindi gumawa ka ng paraan papaano kumita ng pera yung bahay mo? Kagaya ng ginawa ko. Kasi kung magagawa mo ng paraan na kumita yung property mo ng pera, siya yung magbabayad ng utang niya. Tapos isasama ko na rin nito doon sa mga walang property. Sa mga walang property ngayon na gusto magkabahay na sarili, ito rin yung ipapayo ko sa inyo. Kasi ito rin naman yung naranasan ko. So ito ikukwento ko. Dati, wala akong sariling bahay. Wala akong sariling lupa. So ano yung ginawa ko? Umutang ako sa bangko. Umutang ako sa bangko at yung mismong property, importante ito mga kapatid yung mismong property na uutangin ko, yun yung naka-mortgage. Kasi maraming nagko-comment sa atin na nagsasabi na kailangan may property ka rin muna na maisasanla para makautang ka sa bangko. Okay, akala nila na yung bangko para mag-release ng pera, kailangan may isasanla ka na sa kanila na pag-aari mong property. Misconception po yun. So kagaya ko, ang nangyari sa akin, nag-housing loan ako. Para mag-housing loan ka, maghanap ka ng property na gusto mo. So, pwede yan nasa subdivision, pero yung sa akin, nasa residential area na hindi subdivision. So, nakakita ako ng property. Papakita ko sa inyo sa video na to yung mga documents na mula nung inutang ko, na naaprobahan ako hanggang sa natapos ako. So, ngayon, inutang ko siya. Ngayon, ang mangyayari kasi dyan, kakausapin mo ngayon yung may-ari ng bahay or yung developer kung subdivision yan. Kakausapin mo yung may-ari ng bahay na nagbebenta na ipapaalam mo sa kanya na itong property na to willing kang bilhin sa kanya pero padadaanin mo sa bangko or bank loan. Once na mapaintindi nyo sa kanya, once na pumayag siya, mangyayari niya, pupunta ka ngayon sa bangko. Pagdating sa bangko, i-apply mo ng housing loan yon, magkakaroon ng CI, yung bangko, and to cut the long story short, kung maaaprubahan ka na mautang yung property na yon, ang gagawin niyan, yung bangko, magbibigay ng letter of guarantee doon sa seller. Kumbaga, sasabihin ni bangko, oh, ikaw seller, i-transfer mo na yung property na to mula sa iyo papunta dito sa buyer. Tapos, pag na-transfer mo na yung property, i-release ko ngayon yung pera mo. So ngayon, kung ikaw yung umuutang, di mo kailangan ng ibang property na ikaw na mismo yung nagmamayari. Ang kailangan mo lang is mapapayag yung seller na o seller o developer na mai-transfer yung property gamit yung letter of guarantee sa bangko. Ganyan po talaga lahat ng bangko na nagbibigay ng housing loan na ililipat mo na yung pangalan nung property papunta sa buyer bago sila mag-release ng pondo. Pero sa mga take note sa mga developer ng mga properties, sa mga subdivision, mas madali yun. Kasi yun talaga yung gagawin nila. So alam na nung property developer na ililipat sa pangalan nung buyer yung property, tapos saka i-release sa kanila yung pondo. Ganun po talaga yon. So baka mahirapan ka lang kung individual na seller to. So anyway, so naiutang mo na siya. First part pa lang yon nung proseso. So ngayon na nautang mo na, ano yung gagawin mo ngayon? So titira ka. Most likely, lalo na kung wala ka pang bahay, titira ka ngayon. Kung titira ka lang doon sa bahay na yon, ang mangyayari doon kasi, bayad ka lang ng bayad. Kumbaga, okay, kunyari 20 years to pay or 10 years to pay. So para ka umuupa, buwan-buwan, lalabas ka ng pera galing sa sarili mong bulsa, pambayad nung upa, nung monthly amortization. Wala namang masama doon. Pero may mas maganda kasing paraan para magawa yon nang hindi ka maglalabas ng pera kagaya ng ginawa ko. So ano yung ginawa ko? So yun, naaprubahan ako ng bangko na i-loan sa akin yung property na nakikita nyo ngayon. So yan, na-i-loan po sa akin yan. Pagkatapos ma-loan yan ngayon, buwan-buwan kong hinuhulugan. Pero yung buwan-buwan ng panghulog yan, never nanggaling sa sarili kong bulsa. Paano ko ginawa? Ito ngayon ginawa ko. Kagaya na makikita nyo, naglagay ako ng maliit na gym. Garage gym. Yung garage gym ko, ang pinakamaliit. Kasi kaya ko lagi sinasabi na 500 pesos eh. Kasi actual ko na actual na experience ko yan. So 500 pesos a day, yung pinakamaliit na kinikita ng home gym ko, ng garage gym ko. So 15 milyon, pinakamaliit.
Pero kagaya nung ano, papakita ko sa inyo, yung video ni nila Ma'am Arlene ng Awings Gym. Maririnig nyo kung magkano yung kinikita nila araw-araw. So ako, doon lang ako sa pinakamaliit. Magkano yung per session nyo rito? 30 lang ang per session namin. Pero mga nakakailang tao kayo sa isang araw? Mga nasa 50 to 80. Yan, mga 80. Isipin mo yon. So, do the math na lang kasi binabangkit ko yun sa mga vlogs ko. Sabi ko nga, 10 tao lang, buhay ka na eh. So ngayon, kumikita ng pera, yung property ko na yun, 100%. 100% nun, pinambabayad ko ng utang ko sa bangko. Pag minsan, may mga panahon, sobra pa. Kung kumulang man, maliit lang, pwedeng kong kunin doon sa mga sumobra sa mga nakaraang buwan. To cut the long story short, after 5 years ng paghuhulog, akin na ngayon yung property na yun. Yung property na nakikita nyo ngayon is, inutang ko sa bangko, napunta sa akin nang wala ako nilabas na pera. Diba? So yun yung pinapaliwanag ko sa inyo mga kapatid. Na hindi ko sinabing wag kayong bumili ng sarili nyong bahay. Bumili ka. Yun ang sinasabi ko. Lahat ng Pilipino is dapat magkaroon ng sariling bahay. Pero hindi lahat ng Pilipino is alam paano kumuha ng bahay. So tinuturo ko sa inyo, kumuha kayo ng bahay. Pero ang susunod na problema niya, ano yung panguhulog mo? Dito ngayon papasok yung negosyo na sinasabi ko. So it's up to you. Pwedeng gym business kasi ito yung ito yung kinagisnan ko. Dito ako naging successful. Pero kapatid, kung sa tingin mo, hindi magandang negosyo ang gym. Kung sa tingin mo, mas magandang negosyo ang bigasan, ang tindahan ng itlog, mantika, etc., pwede mong gawin yun. Pero ang punto ko lang, gawin mong pakinabang yung bahay mo. Huwag mong gawin tirahan lang kasi pwede yan na pakinabangan mo kumikita. Lalo na kung sabi ko, doon sa mga walang bahay, na namumroblema, papaano sila makakaroon ng bahay, tapos papaano hulug-hulugan, di ba? So, ang maganda rito kasi, pag umutang ka sa bangko, let's say yung may developer ka na, kumuha ka ng property doon, pwede mong gawin yung gawin mong gym, yung unahan, yung pinakagarahe mo, gawin mong gym. Tapos, yung bahay mismo, doon ka nakatira. Maganda nun, para ka nakatira na libre. Bakit? Kasi kumikita tong gym business mo, o kung ano pa mang business, kumikita, tapos yung kita niya, 100% pambayad ng monthly amortization mo. Mamukat-mukat mo, kagaya ko. Pagkalipas ng maikling panahon, akin na ngayon yung property. Diba? Akin na ngayon yung property. Kumbaga hanggang ngayon, kumikita yung ano ko. Tapos, maganda kasi doon, huwag kang makontento. Pwede mong ulitin yung cycle. Kung nabayaran mo na to, ulitin mo uli. Ang maganda rito, pag inulit mo uli, alam mong kikita, alam mong darating ang panahon, mababayaran mo yung property, yung pangalawang property, at alam mo na hindi lalabas sa sarili mong bulsa. At ngayon, pagkatapos mo mabayaran yon, it's up to you. Pwede mo ituloy uli yung business na yun o pwede mo ibenta. Ito yung kapatid na gusto ko i-share sa inyo na I hope sana maintindihan nyo na never ko sinabi na huwag kang bumili ng property. Ang sinasabi ko, bumili kang property. Pero gamitin mo utak mo. Gamitin mo yung property na yon para kumita ng pera. Gamitin mo yung property na to para makabili ka pa ng property na isa pa. So I hope mga kapatid, naipaliwanag ko sa inyo ng maayos kung paano pwede gawing totoong asset ang bahay mo. Ako po si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.